Bumalik si Lisa sa bahay ng lola niya matapos ang maraming taon. Tahimik, malamig, at parang laging may matang nakamasid sa bawat sulok. Sa ikatlong palapag, may pintong laging nakakandado, matandang kahoy na may kalawangin na seradura. Sabi ng lola, huwag na huwag bubuksan iyon. Ngunit tuwing gabi, may maririnig siyang mahihinang katok at bulong na tila inaanyayahan siyang pumasok. Isang gabi, dala ng matinding kuryosidad at pagdududa, tinangkang buksan ni Lisa ang pinto. Sa unang hawak pa lang ng seradura, biglang sumigaw ang lola niya mula sa ibaba. Huwag! Huwag mong buksan! Ngunit huli na. Bumukas ang pinto at malamig na hangin ang sumalubong sa kanya, parang hininga ng isang nilalang na matagal nang nakakulong. Sa loob, madilim at tila walang hangganan ng espasyo, parang lumalawak habang siya'y sumusulong. May aninong gumalaw, dahan-dahang lumapit, walang mukha, ngunit puno ng kasinungalingan. Naramdaman ni Lisa ang malamig na palad na humawak sa kanya at biglang nawala ang lahat ng alaala niya. Pangalan, dahilan ng pagpunta, maging ang mukha ng sarili niyang lola. Tumayo siya sa dilim, naguguluhan at walang alam habang ang pinto ay muling nagsara ng mag-isa. Sa ibaba, umiiyak ang lola niya, alam na may isa na namang kaluluwa ang kinuha ng itinatagong lihim sa taas, at ang bahay ay muling naging tahimik, naghihintay ng susunod na magtatangkang buksan ang pintong hindi dapat buksan.